Ito. Ganda to. Nakakasuhan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nasa likod ng peking dokumento laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pilit na sinasangkot sa isyu ng iligal na droga. Sa pulong balitaan sa Quezon City, inihayag ng kalihim na lumiham na siya kay PDEA Director General Mauro Virgilio. Ako, pabor ako sa ginagawa mo na sinabi mo na dapat kasuhan ng PDEA. Pabor ako dyan. Para magkalabasan ng totoo. Ako ay challenge PDEA. Ito wala akong sinasabing hindi totoo yung dokumento ng PDEA na nilabas ni Maharlika. As a matter of fact, ang leaning ko pa nga doon, mukhang totoo to eh. Hindi lang napirmahan. Ibig sabihin, hindi lang naaproban. Okay? Pero, ang lagi kong punto doon, it will not do anything good sa ating bayan. Bakit to? Wala, sawa ng Pilipino dyan eh. There's nothing new with that issue. Yan ang totoo. Pero naniniwala ako. Doon sa 2022 pa lang, naniniwala na ako eh. Diba? And yet, nothing will happen. Pero maganda tong inaano ni Gadon na kasuhan ng PDEA. Nako, maganda. Magkakalabasan ngayon ng ebidensya, ipapatawag ngayon yung witness. Tama, mali. Ako nga, sa totoo lang, sana magkaroon ng Senate hearing dyan kay Bato. Bato! Kasi si Bato ata sa drugs eh. Chairman on, ewan ko kung anong chairman yun na nagtatakil ng drugs. Tingnan natin si Bato. Bato, pik. Ano na nangyari? Bato. Hindi naman natin sinasabi, Senator Bato, na hinuhusgahan natin yung PDEA na sinungaling sila, ha? Pero bakit di tayo mag-Senate hearing na magkaalaman at lumabas yung taga-PDEA? Di ba ho? Sana lang mag-Senate hearing, Senator Bato. Para atang yung pagiging bato ninyo naging naging tinapay na. Pero gayon pa man, hindi ko lang magets. Ano ba talaga trabaho mo, Gadon? Hindi, nagtatanong lang ako kasi parang wala sa trabaho mo yun eh. Yung mga ganyang bitaw, vlogger ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi o totoo. Gadon, ano ba? Yung totoo lang. Vlogger pa ba? Ikaw o sekretary ka na ng poverty na yan? Bakit ano nangyari sa'yo? Upang maaksyonan ang naturang isyu. Ayon kay Gadon, bagamat itinatanggi ng PDEA ang nasabing dokumento, lalo na ang pagkakasangkot ng punong ehekutibo sa isyu ng iligal na droga, ay hindi pa rin ito sapat. Dapat aniyang mapanagot ang mga nagpapakalat ng peking dokumento dahil nakakaapekto rin ito sa imahe, integridad at kredibilidad ng PDEA. Alam mo, ingat ka, Gadon. Baka mamaya malaglag ka sa ginagawa mong yan. Maniwala ka sa akin. Ako, may payo ako sa'yo eh. Nakuha mo na yung gusto mo eh. Nakuha mo na yung kapalit ng pag-iingay mo eh. Nakuha mo na yung kapalit ng pagmumura mo. Naging sekretary ka na, tumahimik ka na lang. Pag yan, eto Gadon pag yan, lalong bumagsak ang presidenteng nag-appoint sa'yo, baka malaglag ka. Mali ang ginagawa mong yan. Honestly, mali ang ginagawa mo. Kasi you're giving... Ito Gadon, nasaan ang utak mo? Nagtatanong lang ako, Gadon. Kasi if I were you, dapat dun ka sa senyalis na ginagawa ng amo mo, which is ang presidente. Ano yung senyalis na yon? Yung presidente mo, ini-ignore yan eh. Yung presidente mo, ini-ignore yung issue ng PDEA kasi pag pinansin niya yan, lalong lalaki yan. Ganun ang labanan sa propaganda eh. Bakit para atang pinapansin mo at pinalalaki mo? Yang sobrang pagsisip-sip mo sa presidente, baka ipakahamak mo yan.
Hindi mo ba napapansin? Wala nang ang pumapansin dyan sa PDEA issue na yan eh. Wala nang pumapansin dyan. Isang sagot lang ng PDEA, hindi totoo yan. Tapos na. Sino ba nagpapalop niya kung hindi si yung vlogger tsaka ikaw? Eh kung tumahimik na kayo, kung tumahimik ka na, walang papansin yan. Eh, nilalaglag mo sarili mong amo. Ganyan ka na ba kahina ang ano ngayon? Ang alam kong natanggal lang sa'yo yung title na abogado. Pati ba utak mo natanggal? Dahil ako nagtatanong lang ako ha. Hindi kasi, eto ha, isipin nyo na mabuti. Kung kayo ang kakampi ni Marcos, di ba tumahimik yung presidente, hindi nga nagsasalita eh. You should follow kung ano yung ginagawa niya. Di ba? Hindi mo dapat pinapansin yung mga hindi na pinapansin ng presidente. Ibig sabihin, gusto niyang yung apoy mawala. Eh, ba't mo pinansin? Anak ka ng weteng naman, oh. Ito namang isa, inutusan niya ni Ahas. Mali yung utos eh. Bakit mo uutusan ng isang tao na palakihin yung isyong wala na, hindi na pinansin? Mali naman yan. Saan mo na naman natutunan niyang inutusan siya ni Ahas? Siguro ano ka, DMS ka. Ito si Red Skitter, baka DMS din to eh. Alam niyo yung DMS? Meron kasing DDS eh, yung mga kami. DDS kami, mga banateros, DDS. Yung DMS, mga die-hard Maharlika supporter. Ito yung mga panatiko ni Maharlika. Iba ho yan ha. Wala ho sa DDS yan. Ang tunay na DDS, hindi tinatawanan yung ganyan. Yun ang totoo. Ang tawag ho dyan, DMS. Die-hard Maharlika supporter. Ang tunay na DDS, hindi nagpapabudol. Katulad namin. Hindi nagpabudol. Sakit ba? Totoo. Tuloy natin. Nanawagan din si Secretary Gadon sa Public Attorney's Office at Office of the Solicitor General na tulungan ang PDEA sa pagbalangkas ng reklamo. It is not enough that they deny the legitimacy and authenticity of that document. Gusto talagang pumapel nito. Jollibee ka talaga, bida-bida ha? What they should do, as I suggest, is to act on it and immediately file a case against those people who are peddling these fake documents. Ayan. Mali kasi. Mali talaga. Payuhan ko kayo ha? Kayong mga amuyong ni Marcos, tumahimik na lang kayo. Pero kung gusto ninyong palakihin, maganda yan. Tama yung ginagawa ni Gadon. Kung ang motibo ni Gadon palakihin ang issue ng PDEA, mag-ingay ka pa. Tuloy mo lang yan. Kulitin mo ang PDEA, puntahan mo, magpa-video ka doon. Dalhin mo yung vlogger mo, dalhin mo yung mga mainstream media, tapos idalhin mo yung papel sa PDEA. Palakihin mo yung issue. Ituloy mo. Para magkatawagan ngayon dito sa itong maganda itong labanan na to. At least maglalabanan isang bobo, at saka isang boba. Tingnan natin. Bonat Bay! Boss Bay, sa inyong opinion lang na dead na issue. Marami pong gustong imbestigahan yan sa Congress. Ano yun? Ano yung tanong dun? Pakidinaw naman ng statement nyo. Hindi ko alam kung statement yan o tanong eh. Sabi nito, ako DDS and DMS. Walang ganun. Walang ganun, madam. Walang ganun. Tanungin mo si PRRD kung may ganun. Diba ano sinabi ni PRRD? Meron niyang video. Matagal nang lumabas yan. Kaya walang video. Hindi ko kasi pwede yun.
Yan ho ang number 1 budol sa bayan natin. Hindi na nga ho kayo naniwala kay PRRD noon. Diba, 2022, ayaw ninyong paniwalaan si PRRD sa kanyang sinasabi. Ano nangyari sa inyo? Nabudol kayo. Bumalentong kayo. Nung nabudol kayo, bigla kayo naging kontrabida ngayon. Sasabihin nyo, eto si Marcos, eto si Marcos, eto si Marcos. Tama, mali. Tapos, i-insist ninyo yung gusto ninyong paniwalaan. Sino ngayon ang pinaniniwalaan nyo? Yung nambudol din sa inyo noong 2022. Tapos, ngayon, binubudol na naman kayo. Bakit? Ang issue nyo, yan pa rin drugs. Ginawa na ni PRRD yan. Hindi nga effective, kaya nga bumawi siya eh. Kumabig siya. Hindi nyo nabasa yung galaw ni PRRD. So, you are not a DDS. A real DDS, alam ang galaw ni PRRD. Sumusunod sa galaw ni PRRD. Hindi nyo ba napansin? Bumawi si PRRD doon sa issue na yon kasi hindi effective. Yan ang katotohanan. Ano yung biglang issue na inano niya? Yung konstitusyon. Sana matuto naman tayong bumasa sa galaw ni PRRD. Hindi yung kung kani-kanino tayo naniniwala. Ako nga, wag nga kayong maniwala sa akin, kay PRRD lang eh. Yun ang tunay na DDS. O, sabi nito isa, ako DDS at BDS. Banateros dahil. Diba? So sana, this time, you listen and you watch PRRD. Speaking of PRRD, Teresa Enomoto, salamat po. Speaking of PRRD, handa na ba kayo? O, eto.